nalaman ko po kung ano ang sasakyan or isa sa mga sasakyan ni Senator Chis Escudero. Kasi guys, noong April 2024, napabalita na mayroong isang Land Cruiser LC300 na may protocol license number 7 ang pumasok sa EDSA bus lane. Kaya natural lang po mapapara ito ng mga MMDA. Tapos upon investigation, ang luxury SUV pala na ito ay pag-aari ni Senator Chis Escudero. Nagsorry naman po siya noon pero ang sabi niya hindi daw po siya ang may dala noon kundi driver ng family nila. Kaya ngayon guys, dalawa ang pagkukwentuhan natin. Magkano at ano-ano kaya ang mga features nitong Land Cruiser LC300 ni Senator Chis Escudero? At posible kaya na ito ay galing din sa mga flood control projects na naililink sa kanya. Ang Toyota Land Cruiser LC300 po ay inintroduce noong 2021. Luxury SUV po ito na gawa ng Toyota na naghahalaga ng 5,578,000. Hindi naman po masyadong mahal kung ikukumpara natin dun sa mga luxury cars na mga Discaya or ni Bryce. Pero mahal pa rin. Ang unang mapapansin nyo dito kapag kayo ay nakasalubong nito ay yung higanting front grille nito na chrome plated. Ang mga LED headlights po nito ay hindi masyadong masungit ang hugis. Di tulad ng mga nauusong headlights ngayon. Itong LC300 po ay medyo similar ang itsura sa Cadillac Escalade or sa GMC Yukon. Sa size at saka sa itsura pa lang po nitong LC300 ay alam mo nang hindi ito basta-basta ordinaryong SUV lang. Bukod po dun sa front grille nito na naka-chrome ay marami pa po itong mga parts na chrome-plated din. Tulad sa paligid ng mga bintana, yung mga malaking side mirror nito, chrome-plated din. Ganon din po yung mga door handles. Meron din po itong chrome plating doon sa bumper sa likod. Tapos doon po sa kintab ng alloy wheels nito ay para na rin itong chrome-plated. Pero yung mga stepboard at saka yung roof rails ay kulay black para siguro magkaroon naman ng contrast. Kapag nagawi ka sa likod nito, malalaman mo agad na ito ay isang Toyota Land Cruiser kasi naka-spell na doon sa gitna ng tailgate yung magkakahiwalay na letra ng Land Cruiser na syempre chrome-plated din. Dipindot lang po yung tailgate niyan at kusa na po yung aangat. Once naman po na umangat yan, ay mayroon po itong konting trunk space. Kung saan palagay ko hindi kakasya ang 30 million pesos na campaign donation. Pero no worries kasi may pipindutin lang po kayo sa gilid niyan. Ay automatic na tutupi yung third row seats. Medyo mabagal nga lang. Dito po sa Pilipinas, ang makina ng mga LC300 ay 3.3 V6 twin turbo diesel engine na naka 10-speed automatic transmission. Kaya po niyang magbigay ng hanggang 306 horsepower at 700 Newton meters of torque. Pag pumasok po kayo sa loob niyan, syempre maganda rin. Lalo na kung ikukumpara nyo lang sa mga ordinaryong SUV. Pero kung ikukumpara nyo doon sa mga Bentley Bentayga o kaya naman Mercedes Maybach ni Sara Diskaya ay magmumukhang ordinaryo lang po ito lalo na't wala po itong libreng payong. Sa loob po niyan, ang agaw pansin ay yung 12.2-inch na infotainment system na parang hindi naka-integrate doon sa dashboard niya kasi parang nakapatong lang. Sa ilalim naman po niyang infotainment ay mayroong air vents at saka yung controls para sa aircon. Makikita nyo rin po dyan yung controls para dun sa temperature ng seat. Kasi yung mga upuan po nito ay pwede nyo rin palamigin or painitin. Ang gara lang po nitong LC300 kasi meron pa po itong CD player. As if naman meron pang gumagamit ng CDs ngayon. Siguro for nostalgic purposes na lang. Meron po itong different driving modes, naka-electronic parking brake with auto hold, mayroong wireless charging pad. At dahil ito po ay isang tunay na SUV, capable po itong mag 4-wheel drive. Kaya meron po itong controls para sa off-roading at para sa diff lock. May dalawang malalim na cup holders sa may center console. Kaya lang hindi po ito umiinit or lumalamig na tulad doon sa mga luxury cars ni Sara Diskaya. Pero yung interior po nito mostly ay puro leather. At may mga tapat na plastic pero naka-wood finish. Ang magandang features po nito na nagustuhan ko ay meron po itong memory seats. Kasi guys, adjustable po yung mga upuan nito, pati na yung manibela. Depende siguro sa kung ano yung size nung magdadrive. At once na na-adjust mo na yan, sa komportableng setting, pwede mo na po yung isave sa memory.
para kung sakaling may ibang gumamit niyan tapos iniba nila yung settings. Pag upo mo ulit dyan, pipindutin mo lang yung memory na sinave mo, ay mag-a-adjust po ulit yan doon sa setting na ginawa mo. Doon naman po sa cluster gauge nito ay mayroong 7-inch multi-information display. Hindi na masyadong fancy yan kasi mayroon din naman yan doon sa mga regular SUVs. JBL ang sound system nito kaya siguradong maganda ang tunog. Tapos mayroon po itong malaking sunroof. And then the rest na mga features nito ay hindi na masyadong kakaiba at makikita nyo rin sa ibang mga SUV na mas mura. Sa halagang 5,758,000 ay pwede na rin. Lalo na kung marami ka namang pera at nakapagpundar ka na ng house and lot, wala ka nang binabayarang mga utang, tapos pangarap mo yung ganyang luxury car, ay okay lang na kumuha ka niyan. Pero kung wala ka pang naipupundar at yan kagad ang tatargetin mo, ay hindi po yan magandang investment. Kasi guys, ang mga luxury cars ay mabilis bumaba ang resale value kaysa doon sa mga regular cars. Tapos yung mga kayang puntahan ng mga ganyang luxury SUV ay kaya rin pong puntahan ng ibang mga regular SUV na mas mura, katulad na lang po ng Toyota Fortuner ni Congressman Toby Chanco. Para sa akin po ay naging interesting lang talaga itong Land Cruiser LC300 kasi ito po ay sasakyan or isa sa mga sasakyan ni Senator Cheese na nagkataon naman pong nadadawit ngayon sa mga flood control projects. Ganito po kasi yan, ang isa sa top 15 contractors na mga flood control projects dito sa Pilipinas ay ang Centerways na pag-aari po ni Lawrence Lubiano. Base po sa investigation, isa po itong si Lawrence Lubiano sa top donors ni Senator Cheese noong 2022 elections kasi 30 million po ang dinonate itong si Lawrence. So kaano-ano po ba ni Senator Cheese itong si Lawrence at nag-donate ito ng 30 million? Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Inamin naman po ni Senator Cheese na tinanggap niya yung donation pero itinatanggi niya na may kinalaman siya sa kung anumang flood control projects ang tinatrabaho nitong si Lawrence Lubiano. Pero guys, medyo suspicious kasi alam nyo, 2022 nakabalik ng Senado itong si Cheese. Tapos nagkataon naman po na dito nagsimulang dumami yung mga flood control contracts na napunta sa Centerways. Kasi nakalimang contracts lang po sila noong 2021 pero pagdating po ng 2022, tumalon po ito sa 43 contracts. Pagdating naman po ng 2023, nakadali ulit ito ng 32 contracts. At pagdating po ng 2024, nadagdagan pa po yan ng 5. Lahat po ng contracts na yan ay naghahalaga ng 5.16 billion pesos. 85 po lahat yung flood control projects na yan, pero 54 niyan ay makikita nyo sa Sorsogon, na nagkataon naman teritoryo ni Cheese. Tapos 36 sa mga projects na yan ay doon mismo sa 1st District ng Sorsogon, na nagkataon namang mula noong 1987 ay puro mga Escudero ang nakaupo. Sinimulan po ng tatay niya na si Salvador Escudero at ng nanay niya na si Evelina Escudero na dating Deputy Speaker. Tapos currently ay yung kapatid niya naman na si Maria Bernadette Escudero. Dati mismong si Cheese Escudero din ay naging congressman dyan at naging governor din po siya ng Sorsogon. Tapos guys, isa rin po sa nag-donate ng 30 million pesos sa pangangampanya ni Cheese ay si Maynard Ngu na nagmamay-ari naman sa Cork Wine Bar. Coincidentally, ito po ang favorite bar ni Cheese at saka ni Hart. Dito nga po nila ginanap ang kanilang renewal of vows. Noon naman po mag-testify itong si Yusek Bernardo, sinabi niya na dyan sila nakita ni Cheese sa Cork Wine Bar. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. At ang pagkikita nila dyan ay nagbunga kasi nailagay yung 800 million pesos worth of projects sa 2025 national budget. Kung saan allegedly ay nakakickback daw itong si Cheese Escudero na 160 million. At sabi nga po ni Yusek Bernardo, siya mismo ang nag-deliver sa bagman ni Cheese na si Maynard Ngu. I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Siyempre, dinidinay po yan ni Senator Cheese. So ano sa tingin nyo guys? Ito po kayang Land Cruiser LC300 ni Senator Cheese na nahuling pumasok sa bus lane noong 2024 ay bunga rin ng flood control projects?
iniimbestigahan pa po yan. Kaya hindi pa po natin pwedeng lagyan ng conclusion. Pero pwede nyo pong ilagay yung mga opinion nyo sa comment section natin sa baba. Iwasan nyo lang po makipagtalo. Kasi hindi naman po tayo magkakalaban dito. Ang kalaban po natin dito ay yung mga buhayang nakaupo. Tapos guys, huwag niyong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!